17 years na ang 4Ps ng DSWD. Pero ngayong taon, pinapabuwag na raw ito ng isang senador. Tinututulan agad ang plano ng ilang mga benepisyaryo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Kung natutulungan niya ako ng 4Ps, hirap na ako eh. Gustuhin ko man magtabi, hindi mo magagawa kasi unahin mo yung may isang sakit ng anak mo eh. Napaiyak na lang si Presilda de la Cruz nang matanong sa opinyon niya kung panahon na ba para tanggalin ng 4Ps. Siyam ang anak ni Presilda, ang isa dito may sakit sa puso. Kada buwan, nagtatabi siya ng 1,000 piso para sa maintenance ng anak niya. May trabaho naman daw silang mag-asawa pero ang 500 pesos na arawang sahod ng mister, binabudget pa rin para sa pagkain at pamasahe. Sa hirap ng buhay ngayon, sahod lang ng asawa, hindi matutumbasan yung ganun eh. Miski kumayod, miski tumulong pa ako. Ang hirap eh, ang mahal ng bilihin, sobra. Para tayong binabaon na nga eh, ng gusto. Miski anong gawin nating kayod, wala pa rin eh. Nitong Agosto, suggestion ni Senator Erwin Tulfo na dati na ring DSWD Secretary, tanggalin na ang 4Ps. Unfair daw kasi sa low-wage earners gaya ng mga security o janitor na kailangan ng tulong pinansyal pero hindi qualified sa programa. Tutol dito ang kapatid ni Presilda na si Freda. Higit 10 taon na silang beneficiaries ng 4Ps. Napakasobrang laki po ng tulong ng 4Ps po. Kahit sabihin mo pang maliit man o malaki yan, ma'am, malaking tulong pa rin po sa bilansang 4Ps po, ma'am. Sa programang Business 360 ng Billionaire News Channel, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hinahanapan na nila ng paraan para ma-improve ang 4Ps. I think what Senator Tulfo is talking about would be the aftercare program. We have to also start looking at when families graduate out of 4Ps, what do we do with them? We run the risk of them slipping back into poverty. We run the risk of them stagnating. So those were the things that we spoke about last week. Sa listahang nakuha namin sa barangay na ito sa North Caloocan, nasa 152 ang tatanggaling benepisyaryo. Hindi porke yung sinasabi nila na umaasa, hindi naman. Kasi yung bagay na itinulong ng gobyerno na napalaking tulong sa mga katulad namin, mga walang-wala. Katulad yan, walang-wala. Nakita niyo naman yung sitwasyon ng buhay. Dagdag kalbaryo rin kay Presilda ang pagka-demolish ng bahay nila na nakatayo na rito 1981 pa. Enero nitong taon ang huling punta ni Presilda sa DSWD dahil wala raw siyang pamasahe. Nang pumunta raw siya, pinababalik-balik siya ng opisina. Sinubukang hingin ng BNC ang panig ni DSWD tungkol dito pero wala pa itong sagot sa ngayon. Parehong sampagita vendor ang magkapatid at ayon sa kanila, malakas na ang 300 pesos na kita sa isang araw. Paliwanag ng De La Cruz Sisters, hindi naman sila basta na lang umaasa sa 4Ps. Nagtatrabaho rin naman pero sa taas ng mga bilihin tila hindi sumasapat ang kanilang kita. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.